So, ayun mga kabady. May sasagutin lang ako kasi ang hirap niya paliwanagan sa comment section. Nag-comment kasi siya sa post ko eh. So, sabi ni Che Espina, di ba mas malala pa dyan si Prinsipe noon? Malaki ang YT channel niya, malaki revenues niya, pero nagawa pa rin niyang nanawagan ng tulong noon sa mama ng kapatid niya nung na-hospital. So, meaning, nang lilimos din siya that time even though may kaya naman siyang tulungan saan mas nakakahiya sa kanila. Ang dami niyang emoji na labas ng dila, tik-tik siguro to. Kaya kasi sinagot ko siya. Sabi ko, Che Espina, balikan mo yung content ng Team Kalingap at ni Beyonce nyo kung ano ang pinagkaiba ng panlilimos. Magkaiba ang Team Kalingap kesa sa kay Beyonce nyo. Ang Team Kalingap, charity vlogger na yan, naalala mo kung paano nila pinaahon sa hirap ang batalerong family na ang tatay kalaki ng katawan, walang trabaho, kamag-anak na sa bungero. Mapag-anak na sa bungero pa. Si Biansot ngayon, charity vlogger ba? At ang sagot niya sa akin, saan yung sagot niya sa akin? Pala sagot to eh. Ang sagot niya sa akin, Philjan Vlog, i-compare mo ang katayuan between Beyonce at Kalingap Prab. Kalingap malaki ang channel niya, well known as a charity vlogger, but why? Nagawa pa niyang nanawagan or nanilimos according sa terms, nagamit mo natulungan ang nanay sa kapatid niya. Hindi ba niya kaya gumasta sa sariling bulsa or talagang iasa lang lahat sa sponsors? Beyonce is dating beneficiary ng Kalingap, sikat as one of the Bini new YT channel lang siya at wala pang kakayahan na tumulong sa sariling niyang income, kaya gusto niyang tumulong sa pamamagitan ng pananawagan. So now, compare mo ang dalawa, sino ang tunay na nanlilimos na sinasabi mo? Okay, Chi Espina, explain ko sa'yo ha, kung ano yung pinagkaiba ng Team Kalingap sa kay Beyonce. Ikaw yung nagpasimuno na i-compare eh. Bakit mo kasi kino-compare yung dalawa? Napakalayo ni Kalingap Prab sa kay Beyonce nyo. Ito kasi, makinig ka kasi. Hindi mo kasi maintindihan yan. Subalit, hindi ka nagiging vlogger. Yes, magkaiba ang Kalingap kisa kay Beyonce. Ang Kalingap, marami ang subscribers, marami ang followers. Malaki ang kinikita, samantala si Beyonce, wala pang charity vlogger, nag-uumpisa pa lang at gustong tumulong sa kapwa niya. Doon tayo sa punto mo. Malaki ang subscribers at followers at malaki ang kita ng Kalingap sa pagwa-YT. Explain ko sa'yo punto por punto ha. Bahala ka na dyan kung magalit ka. Nakikita nyo, ilang millions yung subscribers at followers ng Kalingap. Tingnan ninyo ang views ng bawat upload niya. Kung hit niya ba kung ilan yung subscribers at followers niya. Hindi lahat ng mga subscribers at followers porket mataas siya, lahat yan nanonood sa'yo. Yung iba hindi na active dyan. At hindi porket mataas yung subscribers mo or followers mo, ganyan din yung income mo bawat upload mo. At hindi porket mataas yung views. For example, nag-upload siya ng isang content, inabot ng 250k views, intact 250,000 din yung sahod dyan. May mga taxes din dito sa social media na kinakaltas buwan-buwan kapag nagsasahod ka. Nagets mo ba? Subukan mong maging content creator nang malaman mo sa hinahalin tulad mo sa kay Beyonce. Yes, doon tayo sa punto na malaki, kung malaki man yung kinikita ng Kalingap. Tingnan ninyo, nakafocus lang kayo kay Beyonce eh. Kung malaki man ang sahod ni Kalingap Prab sa content niya, hindi lang naman siya nakafocus tumulong sa isang tao. Sa isang tao, imagine niyo magkano tinutulong niya. Bawat upload niya araw-araw may nai-scout siya.
Sinushoot pa lang yung tao na gusto niyang tulungan. At the end sa video niya, nagpapaabot na siya ng 8,000 to 10,000. Hindi pa uploaded yan ha. At hindi pa sigurado kung magkano yung kikitain dun sa video na yon. Nagpaabot na siya ng pera galing sa sarili niyang bulsa. Yes, nanggagalaiti kayo dahil malaki yung followers niya, malaki sahod niya. Hinahanapan niyo pa ng kung ano-ano. Ang tanong, iisang tao lang ba tinutulungan niya? May mga nahahagip minsan sa vlog nila na may mga tao hindi natin nakikita na pumupunta sa bahay nila para humingi ng tulong. Imaginin nyo yan. May mga kalingap angel siya na tinutulungan. May sarili din siyang pamilya na binubuhay. May mga scholars pa siya na inaasikaso. Buwan-buwan, linggo-linggo may pinapaalawansan siyan. Sa palagay mo, kung hindi siya manghihingi ng tulong, for example, i-scout ako ngayon ni Kalinga Prab dahil may sakit ako. Dahil hindi naman agad-agad, porket pag-upload ko ng content, pagkatapos ng isang araw ng 24 hours, sa sahod agad, hindi ganon. Isang buwan pa yan bago na i-release yung sahod dyan sa social media. Once a month lang yung sahod dyan. Parang OFW lang yan. Hindi yan lingguhan, hindi yan arawan yung sahod dyan. Para magnawa kayo ng ganyan sa Kalingap. Kahit dito sa Facebook, once a month lang yung sahod, minsan hinuhold pa, hindi pa ibibigay sa'yo. Ngayon, dito tayo sa sinasabi mo na hindi niya ba kaya tumulong galing sa sarili niyang bulsa? Doon na tayo, marami siyang tinutulungan behind the camera na hindi na niya kailangan i-content pa. Na sa sarili niyang bulsa nang gagaling yan. Ngayon, for example, ikaw, nadulas ka, napilayan yung utak mo. Ngayon, dahil marami kang inaasikaso at marami ka namang beneficiary na tinutulungan, hindi lang yan yung gusto mong tulungan, kakapusin ka din ng pera. Kaya nagsasabi yan si Kalinga Prab or si Kuya Val na baka may sobra kayo dyan or baka may gustong tumulong dyan sa beneficiary natin, baka pwede kayo magpaabot. Nagets niyo yung point ko? Kasi kung aasahan ni Rab yung sahod niya, mamamatay ka pa dahil natipalo ka, natamaan yung utak mo bago niya pa makuha yung sahod. Kasi once na may sponsor, agad-agaran pag nagpadala yung sponsor, agad-agad mabibigay niya, agad-agad maparsalan niya. Kung napapansin ninyo, kada content, kada beneficiary ni Rab, may mga sinasabi siya na nangihingi ng tulong kasi nangangailangan talaga. May mga sponsor na nagpapaabot, pero how many weeks nalilipas or isang buwan, binabalikan ni Rab at tinatapatan yung bigay ng sponsor. Ngayon, hinahalin tulad mo si Kalinga Prab, kesa kay Viansay, maintindihan mo pa ang Team Kalingap kasi marami silang natutulungan, hindi lang isang tao ang umiikot sa paligid nila, marami at marami pa. Samantala kay Viansay, ngayon, nung una, di ba, nagla-live siya, walang palipad. Ano ginawa niyang strategy? Nagpakita siya, kaya marami na nagpapalipad. Ngayon, dahil nakita niya si Pure Health na may problema, nagla-live siya. Or kahit wala pa yun si Pure Health, parang nagla-live na yun siya, nagsasabi na yun siya na paliparan siya eh. Hindi ba panlilimos yan? Maintindihan ko pa na magkakaganyan siya kung may mga tinutulungan din siya as a charity vlogger din. Pero yung mapagmataas ka na pagkatapos mong tulungan, ngayon halos mamimilit ka sa mga viewers mo na paliparan ka. Kung gusto niyang tumulong, may mga nagpalipad na sa kanya, bakit hindi niya yun ipaabot na? Ano, ginagamit niya yung taong may sakit?
Para saan? Para sa sariling pangangailangan? Wala na bang pangsabong yung tatay niya? Ang lakas ng katawan ng tatay niya, ang laki ng katawan ng nanay niya, ba't hindi sila magbanat ng buto? Sino ngayon umaasa sino ngayon umaasa sa sponsor? Sinasabi mo na umaasa sa sponsor si Kalingap. Hindi mo alam ang buong history nila. Para husgahan mo ng ganun-ganun na lang. Kahit charity vlogger si Kalingap, nagsasahod sa Facebook yan, may negosyo pa yan na inasikaso para kahit papano may extra income sila para sa pangangailangan nila. Na hindi pwede nila naiasa sa sponsor. Marami na silang pinabahayan, mas malaki yung nagastos nila kaysa sa nabibigay ng sponsor. Kay Beyonce, ano nangyari sa kanya? Wala pa ngang tinutulungan. Halos nagmamakawa na, napaliparan siya. May sideline ba yung nanay tsaka tatay niya? Kung hindi mang-anak yung tatay niya, sa bungiro pa? Ang lalaki ng katawan nila, bakit hindi sila nagbanat ng buto ngayon? Nagla-live siya, nanghihingi ng palipad sa mga sponsor, sa mga tao sa live niya. Ang tanong, sino ngayon ang umaasa sa sponsor? Sige nga. Kayong mga kabady, ano yung masasabi nyo dito? Sino ang umaasa sa sponsor? Kalingap ba? O si Biansot? Humihingi man ng tulong ang Team Kalingap sa mga sponsor para yun sa ibang tao na gusto niyang tulungan na nangangailangan ng tulong. Si Beyonce, nanghihingi ng tulong, nanghihingi ng pera sa mga live viewers niya, sa mga sponsor niya para saan? Para may ipalamon sa pamilya niya. Yan na lang puhunan niya yung pang-front niyang mukha. So ngayon, ibalik ko ang tanong sa'yo. Sino ang umaasa sa sponsor? Na kailangan mo pa ipagdikit yung dalawa, tapos ipagkumpara, na kahit ikaw mismo alam mo sa sarili mo na napakalayo ng Team Kalingap dito kay Biansot mo. Wala yan sa kalingkingan ng Kalingap kung anong meron si Biansot tsaka yung pamilya niya. Hindi mo na yan mababago pa. Kahit magtumbling pa kayo dyan, kahit ano pang pambaliktad sa mga katotohanan para lang mapaniwala nyo yung mga karamihan, hindi nyo na yan mababago pa. Lalabas at lalabasin ang katotohanan. Tingnan nyo yung isang sponsor niya nga. Nagsalita na. Nagdedepensa pa yan sa kanila, ha? Nag-a-advise pa sa kanila. Ano nangyari? Diba? Dahil natuklasan ng katotohanan. Asan sila ngayon? Iniwan na sa ere. Hindi malabo na hindi lang siya ang makakatuklas sa katotohanan at magising sa kung ano mga kasinungalingan na pinapalabas ninyo para mapaniwala kayo. Yan lang ang masasabi ko. Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. God bless mga kabady.